Negosyong bagay sa kaguro na baon sa utang, yung konti na lang nasasahod. Isa ka bang kaguro ngayon na naghahanap ng negosyo idea para may extra na pinagkakakitaan at mas mabilis makabayad sa utang? Para sa'yo itong video na to, kaya tapusin mo hanggang dulo. By the way, ako nga pala si Christopher Orbillo. Isa akong kaguro, 10 taon na ako sa DepEd, nagkabaon-baon sa utang, nagkamali, at sa channel na to, ibabahagi ko yung mga natutunan ko sa aking pagkakamali para di mo napagdaanan, para hindi ka mabansagang tigo London, lon dito, lon doon. Tara, simulan na tayo. Pero bago yan, may kikwento muna ako sa'yo. Nung nagdesisyon kami ni Mrs. na bumukod na bumili ng lupa at magpatayo ng sariling bahay, dyan ako nagkanda utang ng malaki. Kasi wala kaming manang lupa sa mga parents namin, kailangan naming bumili. So nung meron kaming nakitang bakanteng lupa na for sale, ang ginawa ko, nag-loan ako para mabili yon. Tapos, ang sumunod ay nag-loan na naman ako at pinatayuhan namin ng bahay. At dyan na ako na-stress kada buwan dahil yung nagtatrabaho ka pero at the end of the month wala ka nang nasasahod kasi sagad-sagad na yung loan mo. Kaya nag-isip kami ng negosyo idea ng misis ko at napagdesisyonan naming magsimula ng food business doon sa pinatayo naming bahay dahil sa harap kasi noon is government office. Nagbenta kami ng masarap, special na pansit. Nagsimula kami sa trial and error hanggang sa na-perfect namin yung recipe and pumatok naman siya, dinadayo. Pero dahil sa parehas kami ni Mrs. na nagtatrabaho, teacher sa school, hindi namin namomonitor yung cash flow. Minsan may kita, minsan wala, negative. At sa tuwing nane-negative kami, yung sahod ni Mrs. na pang-aabono namin para ipampuhunan ulit sa negosyo. Yung balak naming extra na pagkakitaan or source of income, naging parasite sa natitira naming sahod dahil sinisip-sip nito yung cash flow namin na galing sa aming trabaho. Dahil hindi namin natututukan at hindi namin namomonitor. Akala namin basta may benta, kumikita na. Kaya nagdesisyon kaming ipasara ito. Nakakabayad pa rin naman buwan-buwan sa aming utang kahit sarado na yung aming negosyo. Mas lumiit yung aming gastos dahil hindi na namin naipapang-abono dun sa negosyo namin na sinimulan. Nakapag-unload pa kami ng stress dahil wala na yung negosyong iniisip namin. Mas nakapag-focus kami sa aming trabaho at eto ngayon nakapag-create ako ng content. Kung isa kang kaguro ngayon na gusto mo mabilis makabayad sa utang at nag-iisip ka ng negosyo idea, ang mapapayo ko ay kung nakakabayad ka naman buwan-buwan na nakakaltas dyan sa sahod mo, magpasalamat ka na at huwag ka nang mag-isip pa ng ibang source of income. Mag-focus ka na lang dyan sa trabaho mo. Galingan mo at gampanan mong mabuti yung trabaho mo. Para sa akin, it's a big blessing na yung nakabayad ka sa utang mo buwan-buwan. Based on my experience, kapag ka nagsimula ka pa ng negosyo outside dyan sa trabaho mo, dagdag stress lang yan. At baka yung iniisip mong kikita, baka yun yung sisip-sip pa ng natitirang sahod mo. Lalong-lalo na kung trial and error pa lang yung negosyong iniisip mo. Ang punto ko dito ay kung hindi pa proven, dadaan ka pa sa trial and error, malaki-laking puhunan pa ang susunugin mo. Baka yung balak mong magkaroon ng extra income, bibigyan ka ng mas maraming stress at utang. Dahil ang negosyong hindi mo na monitor, hindi ka hands-on, lalo sa simula, nagiging income-eating monster yan. Pag hindi mo na monitor, araw-araw, mayroong tumatagas dyan. Tataka ka na lang kapag ka mag-inventory ka na or magre-restock ka na, wala ka ng pangpuhunan. Kaya ang gagawin mo ulit, kukuha ka dun sa sahod mo bilang teacher. Kaya instead na mayroon kang maipon para maibawas sa utang mo, na ipopondo mo sa iyong negosyo. Lalo na ngayon, sobrang higpit ng kompetisyon. Sobrang daling manggaya ng negosyo. Kaya kung hindi mo ginalingan sa pagiging hands-on at pagmomonitor,
matatalo ka at maubos yung sinasahod mo bilang empleyado pang pondo dyan sa negosyo mo. Hindi ako against sa pagninegosyo. Against ako sa maling rason kung bakit tayo nagninegosyo. Kung ang rason lang natin ay para mas mabilis tayo makabayad sa ating utang, baka malugi lang tayo at mas mababaon tayo sa pagkakautang. Kung ang problema mo ay utang at sapat naman yung sinasahod mo para makabayad buwan-buwan, huwag ka munang mag-isip ng negosyo. Mag-focus ka lang dyan sa pagtatrabaho, galingan mo, at unti-unti mababawasan yung utang mo hanggang sa matapos. Huwag mong madaliin. Dahil ang pagbabayad ng utang, naniniwala ako, dahan-dahan yan. Basta araw-araw mong hinaharap, darating ang araw matatapos mo din yan. Kung may trabaho ka na, huwag mong gamitin na rason ang pagninegosyo para maging escape tool. Baka mas lalo ka pang makukulong at mababaon sa utang. Tapusin mo muna yung utang mo saka ka magnegosyo. Iba ang laban sa pagbabayad ng utang at iba rin ang laban sa pagtatayo ng negosyo. Pero kung gusto mo talagang magnegosyo kaguro, ang tamang negosyo para sa'yo ay ikaw yung hinahanap. Pag natumbok mo to, hindi mo kailangan ng malaking puhunan dito at mas maliit ang kompetisyon. Para mahanap mo yung negosyong ito kaguro, kailangan kilala ka nila. Kailangan malaman ng iba kung anong expertise mo. Kailangan malaman ng iba na makakatulong ka sa problema nila. At para magawa mo yon kaguro, kailangan nagko-content ka. Yung gaya nito, yung pinapakita mo kung sino ka, saan ka magaling, anong expertise mo, at paano ka makakatulong sa ibang tao. Yun ang negosyong swak na swak sa'yo kaguro. Hindi mo kailangan ng malaking punan dito at maliit pa ang kompetisyon. Pag nahanap mo to, mas malaki ang profit mo. Ayos? O comment mo sa baba kung saan ka magaling, anong expertise mo kaguro. Para malaman ng iba at hahanapin ka ng negosyong para sa'yo. Bakit ko nga ba sinasabi to kaguro? Naniniwala kasi ako na tayo mga kaguro na dumadaan sa pagsubok sa malaking utang, gusto natin makabayad agad. At ginagamit natin yung pagnenegosyo bilang tool para mabilis tayo makabayad. Pero madalas, imbis na mabilis tayo makabayad, mas lalong nagkapatong-patong pa yung ating utang. Dahil maling negosyo yung napasok natin. Dahil yung negosyong sinimulan natin ay mabilis lang gayahin. At ang nagiging resulta, nalulugi tayo at nagkakanda utang-utang pa. Ang kalaban kasi natin ay hindi natin alam yung negosyo na talagang para sa atin. Kaya kaguro, kung gusto mong mas mabilis makabayad sa utang mo, kung hindi mo pa alam or wala ka pang idea kung ano talaga ang negosyong bagay sa'yo, mag-focus ka lang dyan sa trabaho mo. Lalong-lalo na kung nababayaran mo naman buwan-buwan yung utang mo. Huwag kang magpatayo ng negosyo na dadagdag lang sa sakit ng ulo mo. Pero kung eager ka talaga na magkaroon ng sarili mong negosyo, simulan mo sa pagpapakilala. Simulan mong ipakilala kung sino ka, anong expertise mo at paano ka makakatulong sa ibang tao. Diyan mo mahanap yung negosyong talagang para sa'yo at hindi yung negosyong dadagdag lang sa sakit ng ulo mo. Kung isa kang naniniwala na hindi natin kailangan mag-put up pa sa ngayon ng sariling negosyo para mas mabilis makabayad sa utang, imbitan kita na mag-join sa Ka-Loan Squad. Sama nito ng mga kagurong gustong makaahon sa utang at gustong makatulong sa mga kapwa-guro na maiahon sila sa utang. Join ka doon at tulong-tulong tayo. O kaguro, kung may problema ka sa utang ngayon at iniisip mo negosyo ang sagot at wala kang idea kung anong negosyong ininegosyo mo, huwag kang malungkot. Kung nakakabayad ka naman ng utang buwan-buwan galing sa sahod mo, magpasalamat ka na. Saka ka na magnegosyo kung bayad mo na yung utang mo. Pero kung gusto mo pa rin magnegosyo, ngayon pa lang simulan mo nang magpakilala kung sino ka. Mag-create ka ng content, mag-video ka, saan ka magaling, at paano ka makakatulong sa iba. Ayos? O kung nagustuhan mo itong video na to, pa-like naman yung aking page at pa-share na rin itong video na to para
mapanood din ng mga kapwa nating kaguro na dumadaan sa problema sa utang at naghahanap ng magandang negosyo na kanilang sisimulan. Muli, ako si Christopher Orbillo, nagkabaon-baon sa utang, nagkamali, pero ngayon nagsasabing pass muna sa loan, promise. Bye-bye!